Hi, it's me again, Rains TV, and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. 1, 2, 3, come on! At para po sa ating unang katanungan mula kay Marilyn Imaysay Ebtilia, DSWD. Waitlisted po ako, nakuha ko December 5. Binigyan ako 8,000. Ngayon 16K na sa barangay na hindi, kung hindi pa daw po siya nagreklamo ay hindi maipapabot. Kaya ngayon buo na. Paano naman daw yung matagal nang naghintay at inabot sila? Papaano daw po ba ito makukumpleto, Director Budeng? Magandang araw, Marilyn. Ang pagbibigay po ng ayuda ay base sa ibinigay na payroll ng regional office. Maaring nauna lamang po ang unang bahagi ng iyong ayuda at may susunod pa. Nais naming ipaalam na walang binabago ang sinumang nakatalagang gumagawa ng payroll. Kung ano ang ipinasa sa amin ng regional office ay yun lamang ang ginagawaan ng payroll. At maidagdag ko pa, yun po kasing, baka yun pong natanggap ninyo ay parte ng Bayanihan 2. Ang Bayanihan 2 kasi is isang beses lang makakatanggap. So yung mga beneficiaries ng Bayanihan 2 ay isang beses lang. Kung napasama ka sa waitlisted, ay isang beses ka lang makakatanggap. Pero doon sa Bayanihan 1, kung maalala nyo, mayroong first tranche at saka second tranche, 2 beses po na 8,000 ang makukuha ng beneficiary doon sa Bayanihan 1. So maaaring doon ka sa Bayanihan 2 napunta, kaya 8,000 lang ang iyong natanggap. Maraming salamat po, Director Budeng. Susunod po na katanungan. Bakit nagbigay ng Bayanihan 2 gayong hindi pa tapos ang second tranche? Paano na lang po kaming hindi pa nabigyan, Director Budeng? Para po para naman ng lahat, maaari naman kung isabay ang Bayanihan 2 sa kasalukuyang pag-iimplementa ng second tranche sapagkat ang mabibigyan lamang ng ayuda para sa Bayanihan 2 ay ang mga low-income families na nasa granular lockdown lamang. Magkaiba ang pinatutupad na guidelines na yung tungkol po sa kasagutan ng tanong, maaari naman pong isabay ang Bayanihan 2 sa kasalukuyang pag-iimplementa ng second tranche sapagkat ang mabibigyan lamang ng ayuda para sa Bayanihan 2 ay ang mga low-income families at saka yung mga na-identify na iba pang beneficiaries na nakukonsider na waitlisted. Magkaiba ang pinatutupad na guidelines ng dalawang programa. Maraming salamat po, Director Budeng. Tama po ang nabanggit ni Director Budeng. Magkaiba po ang mga ipinapatupad na panuntunan sa ilalim ng Bayanihan 2 Social Amelioration Program at yung namang pong pamamahagi ng emergency subsidy sa ilalim naman po ng Bayanihan 2. Susunod po na katanungan, Director Budeng. May mga benepisyaryo ng 4Ps at SOCPEN na disqualified para sa SAP. Tama ba ito? Kung kayo ay lehitimong 4Ps beneficiary, ay siguradong makakatanggap kayo ng ayuda. Sa katunayan, kayo ang unang nabigyan ng ayuda. Maaari namang ma-qualify ang nasa ilalim ng SOCPEN, lalo na kung sila ay kabilang sa low-income family at walang ibang naghahanap buhay sa pamilya. Nais lamang po nating dagdagan ang naging kasagutan ni Director Budeng na itong mga Pantawid Pamilya Pilipino Program beneficiaries ay nakatanggap po ng top-up o karagdagang halaga doon sa kanilang kasalukuyang tinatanggap na cash grants upang ma-meet po yung maximum subsidy per region. So yun po yung naideposito doon sa kanilang mga cash cards at tinanggap na SAP. Gayun din po sa nabanggit ni Director Budeng na kung ang isang social pensioner ay kabilang naman sa isang pamilya na low income at na-assess
na talagang walang pinagkukuhanan ng pagkakakitaan sa panahon na ito, ang pamilya po na iyon ay makakatanggap ng kanilang ayuda. Susunod po na katanungan, nakatanggap ako ng text mula sa Robinsons Bank, ngunit walang PIN na binigay. Ang sabi ni Robinsons Bank ay kay DSWD daw kunin ang PIN. Hindi namin nakuha ang ayuda dahil wala kaming PIN. Mga impormasyon na nasa kanila. Ang magandang gawin dyan ay makipag-ugnayan kayo sa inyong regional office, field office. Kung halimbawa nandito kayo sa NCR, sa regional field office ng NCR, ng DSWD, upang malaman kung ano yung iyong gagawin. Sila naman ang magsasabi kung ano ang dapat nyong gawin. Maraming salamat po, Director Budeng, sa inyong pagtugon sa mga katanungan. At nais rin naman po nating banggitin itong pinadala sa ating social media platform mula kay Ednalyn Pacubas ng Lardizabal, Sampaloc, Manila, na wala pa daw pong natatanggap na ayuda, Director Budeng. Yung kanyang marami kasi yung ibig sabihin ng unpaid maaring siya ay napasama sa deduplicated beneficiaries, ibig sabihin na-duplicate siya, nakatanggap siya sa ibang ahensya, so hindi na siya pwedeng bigyan dito sa ibinibigay ng DSWD. Meron din yung nagkaroon ng problema ng data o sa kanyang personal information na nailagay doon sa payroll at hindi tinanggap po ng mga financial service provider. So hindi ang resulta noon ay hindi nakuha yung kanyang ayuda. Ang dapat gawin diyan ni Ma'am Pacubas ay magsadya lang sa regional office ng DSWD para sa ganun ay mai-correct kung halimbawa man nagkamali yung data, mai-correct yung mga data para sa ganun ay mai-include kaagad sa payroll ang kanyang pangalan. Maraming salamat po, Director Budeng. Nais po nating banggitin na mula po dito sa aming listahan, si Ms. Ednalyn Pacubas ng Sampaloc, Manila, ay nasa listahan po ng unpaid beneficiaries dahil kulang po ng contact number o mobile number. So tama po yung nabanggit ni Director Budeng, kayo po ay lumapit sa lumapit sa aming field office upang ang impormasyon na ito ay maisumite ninyo at ma-process na po ang inyong ayuda. Po, nakatanungan mula kay Honored Citro Eremasor, bakit po dito sa Barangay 650 Port Area, Manila, kahit isa wala pa pong natatanggap? Maraming salamat din po sa sagot. Kay Honored, yes. Yes, kailangan lang talaga na makapunta sila doon sa regional office ng DSWD para malaman kung anong naging problema kasi isang buong barangay yata ito, so merong problema ito sa paggawa ng payroll. I suggest na dapat makipag-ugnayan sila sa regional office ng DSWD sa madaling panahon para sa ganun ay mai-correct agad kung ano man yung naging problema. Salamat po, Director Budeng. Susunod po from Janet Sarmiento. Hello, good afternoon. Kasama po kami sa waitlisted at nasa amin po ang kalahati ng form pero di po namin na-claim ang pera dahil po sa wrong entry ng name sa StarPay at mali pong pag-encode ng first name sa master list. May reference number po at naka-payout kami ng September 18 pero di na po namin na-claim till now at paso na raw po ang reference number.
Makiklaim pa po namin ang amin SAP from Region 4A Pililla, Rizal. Ang Janet Sarmiento, Pililla, Rizal. Opo, kay Ma'am Janet Sarmiento, kung nakalagak yung pera doon sa inyong account, doon sa FSP, sa Financial Service Provider, hindi po magagalaw yan. Mananatili yung pera na nandyan sa inyong account hanggang sa hindi maayos yung inyong problema sa pag-claim doon sa pera na yon. Subalit kung halimbawa ang pera ay idinaan doon sa nag-subcontract na halimbawa si GCash, sinubcontract niya si M. Luilier na magbayad sa inyo, ay nagkaroon ng mali yung data ninyo, ibabalik talaga ni M. Luilier yung pera sa DSWD para yun ay i-re-payroll para doon sa susunod na pagbibigay sa inyo. So, hindi naman mawawala yan, i-re-payroll lang. Pagkatapos, habang nire-payroll yung pangalan, inilalagay sa payroll na yung inyong pangalan, ay kinukorek naman yung data para sa ganun ay wala nang problema pag nag-distribute ulit ng ayuda. Salamat po, Director Budeng. Susunod na katanungan mula kay Diane Musni. Diane Musni ng San Isidro Rodriguez, Rizal. According kay Diane, yung sa akin po, di ko pa nakukuha pero nasa master list ang name ko noong August. Di ko pa po na-claim, gawa po na invalid po number ko noon. Makukuha ko pa ba yun? Taga San Isidro Rodriguez, Rizal. Salamat po. Sana po masagot ang aking katanungan. Opo, makukuha niyo po yun kung kagaya ng sinabi namin kanina, pag may mali yung mga inyong data, ikukorek lang naman yun. Pero ang importante dito is kailangan makipag-ugnayan kayo kaagad doon sa region ninyo ng DSWD office para sa ganun ay maayos. Kasi sila naman ang nag-aayos ng payroll eh. So kung sila yung nag-aayos ng payroll at naibigay nyo yung tamang data, so mariremedyohan kaagad yon. So dapat madaliin nyo yung pagpunta doon sa regional office ng DSWD. Maraming salamat, Director Budeng. Susunod po, Ricardo Del Rosario. Ricardo Del Rosario, good PM po. Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong nakukuha na second tranche? Unang nakuha ko ay April 24. Ilang buwan na rin ang nagdaan. Marami sa kabarangay ko nakakuha na. Bakit po ganon? Kay Sir Ricardo Del Rosario. Kung nakasali kayo doon sa first tranche at walang problema sa inyong pangalan, halimbawa hindi kayo nadiduplicate, matatanggap nyo yung second tranche. 100% yan na matatanggap nyo yung second tranche. Kung bakit na-late kayo na makatanggap, kasi matagal na pong nai-distribute yung second tranche, maaring may problema doon sa data. Palagi kong sinasabi ito na baka wala kayong middle initial doon sa payroll o wala kayong cellphone number, so walang magagamit ng FSP na mag-contact sa inyo para sa ganun ay masabi na nandun na yung pera ninyo. So kung hindi nyo natanggap ito, iko-correct naman ito kaagad, no? Iko-correct na kaagad ng DSWD ito para sa ganun ay magkakaroon ulit ng redistribution. Maaring hindi na through financial service provider, baka direct payout na yung gagawin. Maraming salamat po, Director Budeng. Ang susunod naman po na katanungan mula kay Fatima Jimeno Guero. Fatima Jimeno Guero. Hanggang ngayon dito po sa Santo Niño, San Pedro, Laguna ay hindi pa namin natatanggap ang second tranche. Kailan po ba kaya namin matatanggap? Dahil
Kagaya ng palagi kong sinasabi, matagal na pong na-distribute ang second tranche. Ang mga hindi na lang po nakakakuha doon sa second tranche ay yung mga may problema ng data, yung doon sa payroll. So, maaring kulang sa mali yung spelling ng pangalan, tapos walang cellphone number. Ang pinaka-the best dito na gawin ninyo is talagang makipag-ugnayan kayo doon sa inyong regional office, DSWD, para sa ganun ay maayos nila ang inyong data para wala nang problema doon sa pag-distribute.